Nakakalungkot na pwede na palang magnakaw at magmura, magbanta, aampunin ka ng iglesia kung talagang solido kayo as a group. Talaga ba? Talaga? May lalapit sa inyo na ilang grupo para sumama sa panawagan ninyo? Kasi parang lalo yung ginagago ko ang mga kababayan natin. Talagang malaking kasaraan ito sa INC kung ang kanilang susuportahan ay ang mga katulad nga ni Sara Duterte. Kasi suportado nila yung pagnanakaw or sumusunod ka dito sa desisyon na ito ng simbahan niyo. Nakakahiya po kayo. Kawawa kayo. Yung pinagbabasihan niya po ay nakaganon lang si Robin Padilla. Tapos sabi niya may sira na daw sa ulo, sa utak. Pero sa akin mga minamahal, ang nakikita ko lang talagang sakit ni Robin Padilla, sakit sa pag-iisip, sakit sa utak, sakit sa utak. Pag-isipan mo yung bawat lumalabas sa bibig mo. Kasi ngayon, bukod sa napapansin nila na mukhang may sakit ka na talaga, yung utak mo, mayroon talagang sakit. Ito, sige nga. Napapansin nyo, gumaganon siya. Mm. Para sa akin mga minamahal, siguro epekto na din to ng, we do not know if he is using illegal drugs. Dadagan, Mahal News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... okay. It's, there's a... 5,000 pesos. Hindi ka litigate. Hindi, mukha akong bangang. Right, bueno, nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ho ang lahat ng mga masugid ho natin tagapanood? Sana nasa as usual, no? Mabuting kalagayan pa rin ho tayo dahil medyo may kasamaan ngayon yung panahon natin. At kung saan man kayo ngayon, dapat mag-iingat lang ho tayo mga kabalitaan. So kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, Danagan Balita News Update Reaction Video, mag-subscribe na at pindutin rin ang notification bell. At the same time, like, comment, share para malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. At kung may mga ads ho kayong makikita sa video natin, well, wag nyo lang pong i-skip, ipagpatuloy nyo lang ho yan dahil yan po ay makakatulong ho sa atin. Dahil wala ho tayong among politiko at ayon pa sa iba ay binabayaran daw di umano ang mga DDS. So isa ho tayo sa nagpapatunay na hindi ho tayo binabayaran dahil unang-una hindi ho natin sila kilala personal. Sumusuporta ho tayo sa kanila dahil nga po sa nakikita nating kanilang talagang sincero ho sila na ipagpatuloy ang nasimulan ni Tatay Digong Duterte. Kaya ho sila ay andyan pa rin, hindi iniwanan yung ating former president, mga kabalitaan. At bago pa po ho tayo magsisimula, as usual ho, andito pa rin. Hindi mawawala yung mga kilalang mga district representatives at party list representatives na mga aktibo ho sa HUAD committee hearing diyan sa Mayabang Kapulungan. Lagi ho natin na silang ipapakita sa inyo para hindi nyo po makakalimutan sa pagdating ng panahon sa oras ng butuhan at kung kayo na makakaupo na diyan para bumoto, well, maaalala nyo na agad-agad. Kumbaga, memoryado nyo na mga kabalitaan, yung kanilang mga pangalan, yung kanilang party list, kung saang lugar ba sila, of course, yung kanilang mga pagmumukha mga kabalitaan. Narito na po ating panoorin ang mga kuno kagalang-galang.
Alam nyo na. Right, so dito na ho tayo sa ating usapin at hindi ho tayo magtatagal mga kabalitaan. At yun no, nakita niyo ba si Senador Marcoleta ay naku po, parang talagang lilipad na to ng lilipad ha. Hindi na to babagsak mga kabalitaan. Dire-diretso na ho ito kasi marami siyang mga katropa pala dito. Ano bang event ito? Hindi ko alam kung ano to at biglang may nagpadala lang ho sa atin dito at nagpapaalala. Kuya Dan, Sir Dan, tingnan nyo to. May kaganapang pagtatagpo ho ng mga ilang mga opisyalis ng ating bansa. Nandiyan si Senador Marcoleta. Sana may labas mo ito sa vlog mo, makontent mo ito at mabigyan ng reaction. Alright, so ilan ba? Meron pa tayo, maliban ho dito kay Marcoleta, meron ho tayo ditong ipapakita sa inyo ito. Wow, ang dami nila. Ayan si Tamba ngiting-ngiti si Tamba Ayun mga alipores. Nandyan pala At nandyan yun yung anak ni PBBM sino ba? Ano pangalan ni PBBM? Yung anak niyang kongresista din. Si Richard Gomez andyan din pero nagpapapicture lang yan kasi totoong loyalista yan ni Duterte. Okay. Marami ho. Aabot ba yan ng one-third? Aabot ba yan maliban ni Richard Gomez? Sino? Yun yung maliban ni Richard Gomez, yung mga naandyan, sigurado hong lalagda ho yan sa impeachment mga kabalitaan. Parang hindi aabot ng one-third Bibilangin nga natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hindi aabot ng 40. Hindi aabot. Ba't ang dami ho nila dyan? Parang hindi pa umabot sa one-third. Mamaya, ipapakita ho natin yan. Oy, ito ang pinaka-paborito ho ng lahat mga kabalitaan. Alam na alam nyo po. At alam na alam ko rin po. Ito, saan ba yun? Saan ba? Saglit lang po ha. Saglit lang po. Ito si Mema Sabe. Ayun. Talagang araw-arawin ho natin itong ipapakita nyo kanyang mga vlog mga kabalitaan. Kasi binanata niya naman dito si Senador Robin Padilla. Sabi niya, ayon pa sa kanya, isa lang daw itong attack dog ni former President Duterte at may sira daw sa ulo. Kumbaga baliw daw. Buwang daw mga kaultan. Talaga no? Titignan natin kung anong pinagbabasihan ni Mema Sabi lang na baliw daw, may sira sa utak itong si Robin Padilla at attack dog lang ni PRRD. Sige nga, panoorin natin yan maya-maya mga kabalitaan. Yan po yung main ho natin I-main topic ho natin ito at lipat na lang muna mo tayo dito kay Senador Marcoleta mga kabalitaan. Panoorin ho natin kung anong mga kaganapan dito. Bumabanat kayo rito. Boss, pinakatalala ka ng duro ba? Kita mo, ang daming lumalapit sa'yo. Napapanood sa set. Sige mo, nasabi mo na. Inuulit-ulit mo pa. Okay. Ano lang pala to? Kunti lang pala to, no? Short video lang pala to. So, at least, no? Makikita ho natin, may mga opisyalis ho dyan na talagang tinatanggap si Marcoleta. At yun nga, ang problema ho dito ay baka kabahan ho itong si Mema. Hi Mema! Kamusta? Okay. So, yun lang po ang ipapakita ho natin. At dito ho tayo kay Speaker of the House, si Tamba mga kabalitaan. Silipin natin to. Ito. Panoorin nyo po ha. Ito yung yatang pinaka-last sa kanyang speech noong karang mga araw nagsitayuan na sila dyan. Ano bang ganap ho dito? Ikuha ko na i-forward backward ka natin. Okay, manood ho tayo dito kung anong kaganapan pagkatapos ng speech mga kabalitaan kasi yung mga sep-sep, dumami ho mga sep-sep. Ito, panoorin ho natin dito. Ayun, nagsibabaan na ho sila kasi yun na yung pinakalas na speech at bumaba na rin ho dyan si Tamba. Yung bida ho dyan lagi sa mayabang kapulungan mga kabaitaan. Dyan sa House of Representatives.
Ayan, may audio. Ba't walang audio? Meron pala, meron pala. Panoorin natin kung anong makaganapan nito. Talagang ginagamit niya yung trademark yung "Hey! Hey!" Parang ito. Ulit. Di ba? Mamaya, makikita nyo yan dyan mamaya. Gaganon-ganon sila dyan. Hey! Ito yun, nandyan na. Nandyan na pala yung ano nila. God the Father ho nila dyan. Ayun, parang artista, kumakamay. Yun, shake hands sa mga alipores. Ayun, Yan. Pero biruin niyo po, ang pinakamayaman yata na na distrito sa Leyte, parang yata Ormoc City. Pang-apat lang yata yung Tacloban or pangatlo. Ayun, shake hands na sila. Akala ko si Lisa tong nakapula, yung kaharap ni Tamba. Parang kawig ni Ma'am Lisa. Ma'am Lisa na lang pala. Kita po. Tingnan mo, mag-side view na nakapula. Napansin nyo? Na parang si Lisa, Marcos ayun, Sige, panoorin natin to dito. Yung kanilang, daw, eh. Si Garino, talagang napaka-sep-sep ni Garin. Talagang nasa harapan pa talaga eh. Yun. Sige, kasi bakasyon na. Pahinga muna kayo. Hindi para makalimutan niyo yung problema. Andyan pala yung si Atas Abante, Talagang hinarap si papapel rin si Tatang. Yun yung mga sep-sep. Ilan na ba yun? Abot ba yun sa 1/3? Parang hindi yata eh. No? Kulang. Baka sa susunod, susubra niyan sa 1/3 mga kabalitan. Anyways, dito ho tayo kay Mema. Ang natin, main topic ko natin dito. Pakinggan ho natin to. Talagang talagang nilampaso niya dito si Senador Robin Padilla. Ewan ko lang kung alam ba ni Senador Robin Padilla to? Malamang hindi to papatulan mga kabalitaan kasi lang naman siya, vlogger lang naman. Siya nasa mataas na posisyon, senador. Kahit ano pang pagbabatikos mo diyan, pag hindi ka sa kanya, hindi naman ito at hindi ko tawag nito. Mabahala si Robin, si senador, dahil hindi naman to kawalan ni Senator Robin. Ang problema lang, daming supporter dito, daming mga subscribers. Yun lang. Pero yung iba dyan baka sumakay lang. Sige. At may special pa po ako ipapakita pala sa inyo Ito, may isa pala dito, may nakita ako. Ito, bagong vlog, bago pa lang siguro to. Ito mga kabalitan yan. Pinuna niya ho dito si yung INC at si Senador Marcoleta. Parang ganun na yung issue kay Mema, may masabi. Parang Mema version to, male version. Sige, panoorin natin yan mamaya para mapakinggan natin kung ano yung mga sinasabi nito ni Sir. Sir, pahiram ng video mo, sir, ha? Manood lang kami sa atake mo sa mga Duterte at kay Pastor Apollo Quiboloy, lalo na ho kay Marcolita. May sinasabi ho siya dito sa INC. Pakinggan ho natin to maya-maya mga kabalitan. Anyways, dito muna tayo kay Mema. Hi, Mema. Sige. Hindi. Unahin muna natin pala to si Sir. No? Mamaya na lang si Mema. Sige, panoorin natin. Sir, pahiram ha. Manonood lang kami At kunting reaction lang tayo dito. Sa tingin ko, itong mga nagsasalitang ito ay mga miyembro mismo ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, sa tingin niya lang daw, walang kasiguraduhan, sir. Ayos-ayusin, sir. Baka nagpapanggap lang INC, sinabi na yan nila baka nagpanggap lang yan ng INC, kaya ayun. Kasi mali-mali yung kanilang mga sinasabi dyan. Kasi kung totoo mga kabalitan, ikaw ay kaanib ho ng INC, kung ano po yung mensahe mula sa taas hanggang doon sa mga leader sa baba, iisa lang po yun ang ibig sabihin at kahulugan ho nito. Hindi na ho susobra. Pero kung may magko-comment ho sa vlog na ito na siya daw na ay INC, ayon pa ni Senador Marcoleta, hindi ho kaanib ng INC kasi iba-iba yung kanilang komento.
Yun lang po ang sinabi ni Senador Marcoleta. Well, in fact, meron ho tayong video dyan pero hindi ko lang na-prepare kasi biglang sumulpot lang tong si Kuya. Hi Kuya, Merry Christmas Kuya. Tingnan natin kung Kuya ba talaga to. Sige. Niya, mataas ang respeto ko sa iglesia ni Cristo. Pero kung totoo ito, Alam ko na. Alam ko na. Di ko na sasabihin. Kala ko si Kuya eh. kung nga ay suportado ng iglesia ni Cristo sa Kibuloy, kung totoo daw ito na kumikiling ang simbahan sa kasamaan, sad to say, nakakalungkot na pwede na palang magnakaw at magmura, magbanta, aampunin ka ng iglesia, wag naman po sana. Tahimik ang iglesia, kaya bilib ako sa kanila. Masisira lang sila sa mga bulok na politiko. Nasisira daw ang iglesia sa mga bulok na politiko. Parang parehas lang din yung estilo nila, no? Kuno, daw, di ba? Hindi nila aminin na komento nila yan. At kung ikaw ay matalino, kung sa tingin mo kaya papayag yung iglesia talaga na kukunin si Marcoleta o si Marcoleta ang makikiusap kay Kibuloy na sila ay magtandem o magkakasamang dalawa sa tarpaulin? Siguro hindi ho papayag yun. Kaso hindi nyo mapigilan yung tao, ibang grupo, ibang tao eh. At saka si Marcoleta naman ay politiko. Hindi ho pribadong tao si Marcoleta. Kahit sino pwede hong bitbitin kahit larawan lang nito. Ang problema lang nito mga kabalitaan ay binibigyan ho nila talaga ng ibang kahulugan. At marami din naman talagang naniniwala din sa mga vlog na ito mga kabalitaan. Palakpakan. Pero pag yung sinabi niya, baka ito'y totoo, ay ang pangit ho pakinggan. Talagang nagtatago ho or pinoproteksyonan yung sarili. Baka mahabol. Pero parang gano'n na rin yung pagkakasabi niya na sinabi niya. Kasi naniniwala ho siya sa comment ng nagpapanggap na INC. Di po ba kuya? Huwag po kayong magalit ha. Nag-react lang ako sa reaction mo sa video sa billboard ni Senador Marcoleta. Kasi medyo may something medyo kailangan na ituwid ho natin, parang bumalukto tayo dito eh. Alam naman ho natin na kayo ay kabilang grupo, ako sa kanila. Pero itutuwid ko lang. Hindi ko kukontrahin na yuyurakan ko yung pagkatao mo. Ang ibig ko lang sabihin, re-reactionan ko lang at para matuwid kahit papaano. Tuloy tayo dito. Pero lilinawin lang natin ha, kasi yung napapabalita na rally ng Iglesia ni Cristo, yun naman ay rally para suportahan yung panawagan ni PBBM. So siya ho naman magbibigay ng linaw daw sa rally ng Iglesia ni Cristo. Palakpak! Parang sinapawan niya na yung iglesia sa paglilinaw Ulitin nga natin kung tama yung narinig ko ni Kuya. Sige nga. Iglesia ni Cristo. Yun naman ay rally. Pero lilinawin lang natin ha. Kasi yun para lilinawin lilinawin yung niya talaga. napapabalita na rally ng Iglesia ni Cristo, yun naman ay rally para suportahan yung panawagan ni PBBM na huwag nang ituloy ang impeachment. Kung titignan, kung saang anggulo nyo man gustong tignan, maganda yung layunin. Pero kasi etong mga taong nasa paligid ng INC, katulad ni na Marcoleta, halimbawa, napakarami daw na grupo na gustong sumama sa rally nga na itong INC. Pero mukhang hindi naman niya kayang pangalanan kung sino yung grupo na yun. Kasi yan kuya kailangan talaga privacy ayaw niya po talagang pangunahan at wala ho sa posisyon itong si Senador Marcoleta na papangalanan ho yung gustong umanib sa rally na iyan, gustong sumali sa rally na iyan ng mga ibang religious sector. Hindi po niya, wala ho siyang karapatan na sasabihan o ibabanggitin sa programa. Kasi nga po, kung ano po yung sasabihin ni Pastor o ni Senador Marcoleta na patungkol ho sa kanilang kapatiran, ay hindi ho magmumula ho sa kaniya mga kabalitaan, kuya. Kailangan ho may basbas ho yan sa nakakataas ho nila. Kahit pa gusto ng INC at welcome yung sinong gustong sasali sa rally ho sa darating na Enero 13,
ay yun din ho ang mangyayari, hindi ho sila ang magsasabi. Kumbaga, hinahayaan lang ho nila yung taong bayan, hinahayaan lang ho nila yung religious sector na sasali ho at sasabay sa kanilang rally dahil nga po ay para ho ito sa kapayapaan ng bawat mamamayang Pilipino. So, hindi ho for the sake of delicadeza, hindi ho nila yan babanggitin yung mga religious sector na yan. Bagamat meron na hong nagpapahiwatig. At kahit nga sa vlog ho natin dito, may nagsasabi na sa ibang bansa kami ay dating daan, kami ay meron naman, hindi ako gumagawa ng kwento, pero may mga religion diyan na nagsasabi na, sir, kami sa Pentecostal biyata yon, ready na ho kami o kailan magsisimula yung rally. Pero yung sinasabi mong hindi na babanggit, hindi na bibigkas yung mga pangalan ng mga religious sector na gustong sumali sa rally, ay talagang karapatan ho yan ni Marcoleta na hindi niya sasabihin ito. Dahil unang-una, baka hindi niya pa nasabi sa kanilang pamunuan na pwede bang banggitin sa kanyang programa, o di kaya babanggitin niya sa ibang pamamaraan, ay hindi ho maaari mga kabalitan, dahil ito ay usapin ho ng rally na gaganapin mga kabalitan na gagawin ho sa Iglesia ni Cristo. Yun po yung ibig sabihin. To make the long story short, ang sa kanila, ang kay Marcoleta ay yung anunsyo na sila ay may gagawing rally at may mga ibang tao, religious sector ang sasali. Hindi na ho lalagpas ho doon. Wala ho yan sa utos ng kanilang pamunuan sa Iglesia ni Cristo. Kuya, sana na nakapagbigay linaw ho tayo sa inyo, kasi medyo parang hindi ho tagilid ho kayo sa komento nyo yan. At sana nagtatanong din ho kayo na tama po bang sinasabi ni Marcoleta na merong religious sector ang gustong sumali, bagamat hindi niya ho nababanggit. Ano po ba yung katotohanan dito? Parang ganun ho. Uulitin ho natin dito yung sinabi niya mga kabalitaan. Alanan kung sino yung grupo na yon. Kung talagang solido kayo as a group, talaga ba? Talaga may lalapit sa inyo na ilang grupo para sumama sa panawagan na yan? So bali question na ho ang Iglesia ni Cristo kung talagang may lalapit po ho ba. Well, we'll see. Titignan natin sa Enero at 13, kasi nga kung magtatanong ho kayo kung makakasigurado ba kayo na may ibang relihiyon na gustong sumali sa rally na yon? Yes, para sa akin ay sigurado. Paano na ba? Ano bang gagawin ng KOJC? Ibang relihiyon yan. O diyan pa lang talagang sasablay na ho kayo sa pagtatanong nyo yan na wala ho sa hulog, kuya. Kuya ba talaga? Nagtatanong lang po. Kasi parang lalo nyong ginagago, parang lalo nyong niloloko ang mga kababayan natin. Ako po, pinagsasabihan yung INC na parang ginagago nyo kami. Parang ginagago nyo ang taong bayan. Wag naman, Chong. Wag niyong pagsabihan ng ganun yung INC. Hindi yan sila mga gago at gagaguhin kayo. Hoy, mga professional ho yung mga taong yan. Biblia ho ang laging bit-bit niya. Parang lalo nyong ginagago. So parang sinasabi nyo na nanggagago ang yung INC sa inyo? Ganon po ba yung ibig nyong sabihin? Nako po. Kuya ba talaga? Tanong lang po Nako, umayos-ayos ka sa mga binibitawan mong salita. Watch your mouth. Delikado ho yan. Lalo nyong niloloko ang mga kababayan natin. Niloloko na naman. Isa rin siguro etong si Marcoleta sa tingin ko sa nakakasira sa imahe ng INC. Dahil, nako, alam naman natin kung ano yung kung paanong depensahan din netong si Marcoleta ang katiwalian ni Sara Duterte. Ano to? Nagsusuportahan kayo. In the same circle. Ang ibig sabihin, totoo yung sinabi ng isang netizen na nagsusuportahan daw sila ni Sara at saka si Marcoleta at Kibuloy. Ito, ibabalik ko natin yung tanong. Kayo dyan sa WAD Committee, sila dyan sa Mayabang Kapulungan, at kayo, ba't nagsusuportahan kayo? Ano naman talaga? Klaro naman talaga yung
pangdidikwat nyo sa pera ng taong bayan? Sila ba ay Diyos sa tingin nyo? Kung masama na ang grupo ni Inday Sara, ni Kibuloy, ni Marcoleta, kayo, ano bang matatawag nyo sa paggrupo nyo dyan? Sabihin natin, kahit hindi ikaw kasali dyan sa mayabang kapulungan, ano bang description mo? Paano mo ba ilalarawan itong mga nasa mayabang kapulungan? Itong mga buaya na to. Kaya, isip-isip din minsan, pag nag-aakusaho kayo, sa inakusahan nyo. Kasi ibabalik at babalik din ho yan sa inyo dyan, kuya. Kuya ba talaga? Kaya, isip-isipin nyo kung anong mga sinasabi. Kasi hindi nyo pa nakita yung puwersa ng masang Pilipino dahil sila ay naghihintay lamang. At kayo dyan, nagpapanggap kayo na kayo ay malakas, malamang malakas kayo ngayon dahil nagkakampihan dyan sa mayabang kapulungan. And remember, take note, ang mayabang kapulungan, yung taong bayan ang pumili ho sa kanila para makaupo dyan sa kanilang kinauupuan ngayon, kuya. Kuya ba talaga? Pareho kayo. Pare-pareho kayo na magnanakaw. Pare-pareho kayo na nagmumura. So talaga Nako, pare-pareho kayong magnanakaw. Ibig mong sabihin, magnanakaw din yung INC. Magnanakaw si Marcoleta. Magnanakaw si Kibuloy at si Sara. Pare-pareho kayong magnanakaw kasi nagkakampihan kayo. Nako, Chong, dahan-dahan ho, Ano ba yung nakikita nyong ilang bilyon? Itong bago lang, December 26 yung lumabas na kung hindi ako nagkamay, 612 billion pesos deficit to in just only 1 month of December. Ano ba hong tawag doon? Walang resibo ho. Lugi ho tayo ng ganyang bilyong sa lapi. Walang resibo. Ano bang tawag mo doon? Manghihiram na naman ng mahigit, kulang-kulang yata ilan ba yun? 200 something, 19 billion yata yung nalugi ho nung month of December, last month lang. At ngayon, manghihiram na naman ng 630 billion pesos sa mga local, alam nyo na, yung sino kayang mga local na sinasabi ho nilang pwede nilang mahiraman. At para saan po ho ba yun? Yung ayuda ho, yung pamumudmod ng pera. Alam naman pala ng gobyernong ito, nalugi tayo, ba't pinagpatuloy yung pera ng, AKAP? Munti ko na makalimutan yung AKAP. Kuya, narinig niyo po ba ako? Ano ba masasabi mo doon sa mga nagkakawalaan na bilyon-bilyong salapi? 75 billion pesos para ho sa Maharlika Funds mula ho sa DBP at saka sa Land Bank. Paano mo po ba ilalarawan ho yung problemang yon? Sino bang sisisihin? Si Tatay Digong Duterte? Si Inday Sara Duterte? Sino bang may akda nun? Di ba? Yung mayabang kapulungan? At minsan kasi, yung mga akusasyon kasi, ingat-ingatan ho natin, kuya. Kuya ba talaga? Kasi ibabalik at ibabalik ho yan sa inyo. Tama po ba, kuya? Kuya ba talaga? malaking kasaraan ito sa INC kung ang kanilang susuportahan ay ang mga katulad nga ni Sara Duterte. Kasi suportado nila yung pagnanakaw. Isang malaking kasiraan di umano ng Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo po. Ano kaya pag narinig to kaya ng mga kapatid nating nasa iglesia? Ano kaya magiging reaksyon nito? Na hinuhusgahan na nila ho yung iglesia. Yung paghuhusga ho nila, base lang ho sa nakikita ho nila sa larawan na iyon mga kabalitaan. Ni hindi nga nila narinig ang anunsyo ng mga pamunuan or pamunuan ng iglesia na sila ay nagpapakita ng suporta sa kay Sara, kay Kibuloy at kay Marcoleta. Tapos sinuhusgahan na nila na ito ang ikakasira ho ng iglesia dahil kumakampi daw naman sa mga magnanakaw. Mamamatay tao. Ha? Saan ka ba nakakuha ng source mo niyan? O baka talagang opinion mo lang talaga ito. Talagang opinion naman, nakikita naman ho natin. Wala pang
nga tayong narinig na official statement na mula ho sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na sila ay susuporta. Ba't kinagagalit niyo po na maglabas ho ng statement yung INC na sila ay magrarally para ho sa kapayapaan na hindi ho matutuloy yung problemang impeachment dahil alam ho ng taga-iglesia ay pag nangyari ho ito, bukas makalawa, baka makagaya na ho yung bansang Pilipinas sa ibang bansa na talagang dadanak ho yung pulang tubig mga kabalitaan. Tama po ba, kuya? Kuya ba talaga? Oh, alam nga namang sa puntong ito, hindi pa rin tayo naniniwala. Ano ho? Siguro naman mas marami sa taong bayan, mga kababayan natin, ang naniniwala. Ano nyo po ba mapapaniwalaan yung resulta ho ng Huat Committee? In the first place, they told us it's only for in aid of legislation. Nawindang yung karamihan dahil sinampahan na ng impeachment complaint. So kayo ang naguyo or tayong lahat ang naguyo or niligaw. Niligaw ho nila tayo. Oh, ang mga didis niligaw ho nila. Kasi nga, ginagamit ho nila yung kanilang kapangyarihan na wala ho sa hulog. Dahil po sa kanilang personal interest at suporta sa ambisyon ng kanilang among si Tamba. Kaya ho, nawala na ho yung integridad ng mga nasa mayabang kapulungan. Kuya, kuya ba talaga? Naniniwala na ginago tayo ni Sara Duterte. Ano bang sabi ng ilang netizens? Ganun din ang Iglesia ni Cristo siguro kasi suportado nila ang mga tao na madaming kaso katulad ng mga Duterte. At eto nga, susuportahan nga daw si Kibuloy. Ganun daw siguro ang mga taga-iglesia. Oy, parang ano na, iba na to ah. Ibang-iba na to, kuya. Ah? Ba't hindi mo ipakita yung nag-comment dyan? Para masabi ho natin ay mula ho sa inyong commenter. Ha? Hindi ko na sasabing interactor commenter kasi comment eh. Ipakita mo. Yung mensahe ayon pa sa mga nag-comment ay parang gano'n na rin daw yung INC. Anong ibig sabihin parang gano'n na rin daw? Magnanakaw? Mamamatay tao? Naku, Chong, kuya, ingat-ingat sa mga binibigkas mong salita. Pakita mo yung comment dyan para maniwala kami na opinion ho yan ng iba. Huwag kang magtago sa opinion ng iba. Ipakita yung ebidensya. Kuya, kuya ba talaga? Kibuloy at Marcoleta, magsama kayo, mahiya naman kayo, pareho kayong basura. Anyway, kasi eto daw, para sa Diyos, INC nakasuporta kay Kibuloy. Para sa Diyos talaga. Buti hindi kayo pinangingilabutan. Ano ho? Talagang hindi naintindihan ito, ano? Hindi nanonood to sa palabas ng SGM. Ako na lang siguro mag-react nito, mga kabalitaan. Yung larawan na ho yan na nasa billboard, hindi ho yan ginawa ni Marcoleta. Mismo si Kibuloy ang gumawa at ginamit niya ang larawan ni Marcoleta para maisama ho sa billboard. Of course, credit ho yan ni Marcoleta, ni Senador, para ho mas makilala pa po siya, yung visibility ho niya, yung kanyang pagtakbo ay talagang makilala ng buong mamamayan, mga kabalitaan. Hindi ibig sabihin na nandyan yung mukha ni Senador Marcoleta ay ito'y kagustuhan ng INC at ito'y gustong mangyari ng INC. Ikaw kaya sa tingin mo, sa comment mo pa nga, parang kung ikaw miyembro, ayaw mo na nga isama dyan si Marcoleta. How much more pa kaya itong ating INC na wala naman ho silang magagawa dahil gusto ho yan ng isang tao? O ba't binigyan pa rin ng ibang kahulugan ito? Parang naging kaklase na tuloy kayo ni Mema Licia. Di po ho ba? Iisa lang ba yung guro ninyo dyan? Yung nagdidikta? Nagtatanong lang, kuya, ha? Kuya ba talaga? Isang Kibuloy ang susuportahan ng INC?
isang mamamatay tao, aminadong mamamatay tao, ang sinusuportahan na si Digong? Kakaiba. Kaya kung ikaw ay INC at ganito ang or sumusunod ka dito sa desisyon na ito ng simbahan nyo, nakakahiya po kayo, kawawa kayo. Curious ang mga netizen sa campaign poster ni Kibuloy nga kasama Iglesia ni Cristo member at kapwa senatoriable na si Marcoleta na may slogan na para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi niyo po mahal ang Pilipinas. Huwag niyo hong Ang problema lang ho kasi dito, parang nangyari din to kay Memay. Sabi niya, malay ko ba, hindi pala si Marcolita ang gumawa ng billboard na yan. Ha? Malay ko ba, si Marcolita hindi gumawa ng billboard na yan. Ito rin, hindi na nag-research. Hindi rin nag-research eh. Talagang, sana nagtanong muna sila sa iglesia, di ba? Oy, kaibigan natin iglesia dyan. Ano bang reaksyon nyo? Para at least, para maganda pa, mas lalong gaganda pa yung content nito, no? Ano ba, iglesia? Ay, kung magbigay siya ng statement sa'yo, isama mo sa program mo. Oy, hindi pala totoo tong ginamit lang pala ni Marcolita itong Kibuloy na relihiyon at ayaw ng iglesia. Ba't ba ganon? Di ba? Pero mas mabango ka pa ngayon kung ganon yung gagawin mo. Pero kung ang ginawa ni Marcolita na hindi niya naman ginawa, ibang tao yung gumawa at idadamay mo yung INC, ibang usapan yun. Kuya! Ay, magulos dili ka, kuya. Kuya ba talaga? gamitin yung mahal ko ang Pilipinas. Kaya ganito at tumatakbo kayo para or kaya gusto niyo makapwesto sa gobyerno. Yung pagmamahal na yan, litsugas kayo. Ano? Talaga ba? Kayo lang? Ay kung lahat tayo ay kung yan ang basihan para kayo ay pumasok sa politika, ang ibig sabihin, lahat tayo pwede. Kasi innate sa atin yung pagmamahal sa ating bansa eh. Pero ulitin ko sana pang ilabutan kayo sa tuwing binabanggit nyo ang Diyos. Nangangahulugan daw ba ito na suportado ng INC si Kibuloy? Kahit akusado ito ng child abuse, human trafficking, and sex trafficking of children. So ito, tinatanong ho, di umano mula daw sa comment pero walang comment na lumabas. Sabi daw, sinusuportahan ba daw nila si Kibuloy ng isang child abuse? Ano pa ba yung may kaso? Ang tanong, ba't nyo ba sinusuportahan? Ako lang magtatanong pala nito. Bakit? Susuportahan din nyo ba si Castro na convicted sa child abuse? Convicted na yun for sure, kakampihan nila yan kasi sila yung magkakasama dyan Ewan ko lang. Ito lang yung anticipation ko. In-anticipate ko lang kasi binibira ho nila nasa grupo ni Duterte. Baka susuportahan ito nilang si Castro. Convicted ho ito. Kaso nga lang kulay sa survey. 25 yata yun. 25th rank yata yun si Castro. Wala pa rin. Di ba? Ito, kahit anong gagawin nyo, paninira kay Kibuloy, at kay Marcolita, wala na, may aanihin na. Hindi gaya sa presidente yung ganito. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, sinabayan pa ng inyong tamba, diyan na house speaker nyo. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Ang tanong dyan, yung 5,000 pesos, isa ba yan sa nagamit na pera nung naubusan na tayo, na nalugi ho tayo? Nang ilang billion ba yun? 219 billion ba yun sa isang buwan lang? Tanong lang po ho yan. Ba't hindi nyo yun babatikosin? Kuya, Ang itsura ni Kuya. Ay nako, galit na galit si Kuya. Kuya, magulos dili ka kuya Huwag kang ganyan, masama ho yan. Huwag kang magpapa-apekto. Wala nang budget yung PhilHealth ngayon. Hindi na tayo makakagamit ng PhilHealth. Okay? Tuloy tayo. You see, yung dami ng karumal-dumal na akusasyon, nakikita niyo ba ang sarili niyo na ipagsisigawan niyo pa na suportadan niyo si Kibuloy? Malala. Kung ito ay
Totoo, at kung ito ay susundin ng mga miyembro ng INC, nako, bagsak ang imahe ng INC sigurado. Good luck. Kuya ba talaga? Tatanong lang po. Dito naman ho tayo kay Mema. Balikan natin si Mema to. Wag ho kayong mag-alala mga subscribers ho natin. Kaya binalikan ho natin to para marinig ho ng mga ibang vloggers at mapaabot ho ito kay Robin Padilla at hingan ho natin siya ng komento. Maghanap tayo ng makakuha tayo ng video para kung magbibigay siya ng komento dito kasi talagang talagang binaboy dito si Robin Padilla. Sinabihan si Senador na may may tupak, may sira na yung utak. Kumbaga baliw. Tapos tawag nito? Attack dog daw ito ni Tatay Digong Duterte. Yung pinagbabasihan niya po ay nakaganon lang si Robin Padilla. Tapos sabi niya may sira na daw sa ulo, sa utak. Panoorin natin to. Nagba-viral yung usapin sa Facebook pati sa TikTok na kung ito nga bang si Robin Padilla ay meron daw pong iniindang sakit. Kasi kung makikita niyo yung kanyang pagmumuka, gumagano na siya. Tapos mahilig na din siyang gumanon. Grabe, no? Yung mannerism, mga minamahal ng pares kay former President Duterte na Grabe, no? Nakaganon lang yung mama, yung tao, tapos pagbibintangan ng may sakit, tapos may sira sa utak daw. Grabe talaga ito makadjudge itong babaeng to. Talagang pinipersonal niya na talaga si Senador Robin Padilla eh. Pero obserbahan natin yung ngiwi niya sa bibig. Obserbahan natin. Nangiwi din siya pag nagsasalita eh. Gumaganon-ganon din siya eh. Tingnan natin. gumaganon. Si Digong naman kasi, given naman talagang gumaganon siya kasi naglalak yung jaw niya. Gawa nga po ng nasagasaan na aksidente daw po itong si former President Duterte noong kabataan niya at ginagamot daw siya, mga minamahal. Alam nyo naman yung isa sa gamot ni former President Duterte ay yung fentanyl. So ginagamitan ng fentanyl itong si Digong. So yung naging epekto ng fentanyl ay naglalak po yung kanyang jaw. At aminado naman si Digong na gumagamit naman talaga siya ng fentanyl. Ngayon, si Robin Padilla, mga minamahal, ganun na din po yung kanyang mannerism. So, ang dami pong nagtatanong, ang dami pong mga TikTokerist, mga famous vlogger, mga famous influencer, na kung ito bang si Robin Padilla ay meron pong sakit. Pero sa akin, mga minamahal, ang nakikita ko lang talagang sakit ni Robin Padilla, sakit sa pag-iisip, sakit sa utak. Kasi biruin nyo ito, mayroon akong ipaparinig na komento ni Robin Padilla dito. Grabe, no? Pinagbintangan or pinagsabihan na may sakit sa utak, sira ulo, kumbaga baliw. May baliw bang senador na ganyan mangasta? Alam mo naman, pugi po instance si Robin Padilla pag gano'n yan, may kasama siyang chicks pag gano'n siya Siyempre kami mga lalaki, pag medyo feeling gwapo kami sa araw na yon, gaganyan ho kami. Kuhan ko siya, yan Siyempre, pakit-cute effect yan di ba? Ganun ho talaga yon. At nakaganon na yung mama. Tapos nagre-react lang, sasabihin na sira ulo na, may sakit sa utak. Grabe si ate makadjudge, parang parang hindi makakarma Parang walang kaluluwa tong magsalita si ate Mema, sabi. Ate, dahan-dahan lang ate. Maawa ka sa pamilya mo. Maawa ka, dahan-dahan lang. May kalayaan ka pa naman Grabe sinabihan na sira ulo, may sira sa utak. Talaga itong babaeng to, sarap. Cute. Cute mo talaga, da. Biruin nyo, sabi niya, ako nahihirapan daw siyang magkomento sa ginawa nga daw po na hearing ng House Quad Committee hearing. Yan yung sabi niya, nahihirapan daw po siya, mga minamahal, magbigay ng komento. Pero, nagkomento. Tapos, tinawag pa na sinungaling yung House Quad Committee hearing. Akala ko ba nire-respeto mo yung parliamentary courtesy? Diba? Nire-respeto ng Kongreso ang Senado, nire-respeto dapat sana ng Senado ang Kongreso. Kaya nga lang, mga minamahal, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa utak ni Robin Padilla kung kaya ganito yung lumalabas sa kanyang bibig. Tapos dinadamay niya pa
yung military forces. Nasasabihin niya na, bakit papayag ba yung military forces na ganun-ganun na lamang yung gagawin ng presidente? Bobo ka ba, Robin? Yung presidente yung may Bobo ka ba, Robin? Grabe talaga. Bobo ka ba, Robin, ha? Bantay ka sa akin, ha? Bobo ka ba, Robin? Grabe talaga tong babae ito, no? Grabe. Tindi talaga yung ugali. Ugaling probinsya talaga to. At siyempre taga-Samar eh. Hindi naman lahat ng mga taga-Samar ay ganun, no? Yung mga taga-Samar, may mga ano din naman, may mga edukada at edukado doon. Ito, napapahanay lamang to siya sa ganun lang, ganun. Di ba? Sige, tuloy natin to. kontrol sa lahat ng bagay. Kung ano yung pinag-uutos ng presidente, yun ang susundin ng military. Kasi siya yung presidensya, siya yung chief ng militar. Di ba, hindi Muso mo ni ate, pwedeng oh. sabihin na, bakit, papayag ba yung military forces natin na ganyan-ganyan yung presidente natin, nagdodroga, yung mga ganun-ganon. Robin, hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi mo? Si former President Duterte noon ay presidente. Siya yung may control sa lahat. Kagaya sa war on drugs, nagpatupad ng war on drugs, sinunod lamang po ng mga kapulisan yung inuutos ni former President Duterte. Kaya, Robin, pag-isipan mo yung bawat lumalabas sa bibig mo. Kasi ngayon, bukod sa napapansin nila na mukhang may sakit ka na talaga, yung utak mo, mayroon talagang sakit. Tapos sa pagkakamalan ka pa na mayroon sakit sa physical. Kaya nga tingnan yung mga minamahal itsura na Grabe, napaka-judgmental talaga tong babaeng to, no? Alam niyo po, sa ngayon po, sa panahon ng ngayon, mahirap po, nakakatakot po mag-judge kayo sa isang tao dahil iba na ho yung panahon ng ngayon, di ba? Kasi yung karma ay talagang instant ho yan, mga kabalitaan. Na pag sinasabi mong may sira ka, may tupak ka, may sakit sa utak, tapos wala ka namang ebidensya, yung ebidensya mo, larawan na nakaganon. Mahilig talaga itong kumukuha ng ebidensya sa larawan si Mema. Mema sabi lang. Pilit talaga ako dito eh. Pero napakahirap pag yung taong judgmental. Nako, ang laking return ho niyan. May ganti ho yung matatanggap ho. Kaya sana, naisip niyo ba yung mga pinagsasabi niyo dyan? Dapat ito yung pagsasabihan na, pag-iisipan mo yung mga binibigkas mong salita. Kasi, baka nga, ibabalik sa'yo yan ng panahon. Naku po, kawawa ho kayo, ate. Mema? Mema! Sige, tuloy tayo kay Mema. ni Robin Padilla, tingnan niyo yung kanyang itsura. Kita niyo yan? Panoodin natin tong video ni Robin Padilla, mga minamahal. Grabe, no? Larawan Video niya talaga. na, ewan ko, may Larawan niya lang yung sakit pinakita. sa pag-iisip Ebidensya, may sira na sa Panoodin utak eh. natin. Masyado pong mahirap magkomento dyan kasi una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa niyo po yung aming, naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement maga yata, na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh, yes, ma'am. Alright. Kita ninyo? Isa daw pong malaking kasinungalingan yung ginawa ng House Quad Committee hearing. Paano naging malaking kasinungalingan yung na-reveal yung katotohanan? Paano naging malaking kasinungalingan na yung mga injustices nung panahon ng dating administrasyon ay nakita? Yung ginawang pambababoy sa bansang Pilipinas, nakita. 'Di ba? Yung koneksyon sa illegal na pogo,
koneksyon sa war on drugs, yung pagpapaikot ng pera, kung paano naging kriminal yung mga pulis, nakita. Diba? Tapos sasabihin mo, malaking kasinungalingan? Come on, Rob. Talaga tong babaeng to, talagang parang siya na rin yung naging ano na rin nahawaan na rin to sa gayuma ni Tamba, no? Kasi nga, parang naging husgado na rin siya, hinusgahan na yung mga Duterte. Sabi niya, sabi ni Robin na malaking kasinungalingan. Sabi niya naman, ba't naging malaking kasinungalingan na nalaman naman yung mga katotohanan? Paano ba niya nasabi na katotohanan? O sige, ipagpalagay na lang ho natin na may summary report ho sila na naniniwala o yung mga hindi abogado diyan sa WAD committee na nagpapanggap na mga abogado na meron na ho silang summary report na kanilang pinaniniwalaan ay guilty sa lahat ng akusasyon ang mga Duterte, allies din nito mga kabalitaan. So yun po yung kanilang resulta sa investigasyon. Ang tanong po natin dito, mga kabalitaan, sinusunod ba yung tamang proseso sa investigasyon na yan? Sila po ba ay may karapatan na gumawa ng investigasyon sa mga ganyang klaseng pagdinig ho diyan sa mayabang kapulungan? Di ba ang gusto nilang malaman in aid of legislation? Ba't napunta na sa personalan? At paano mo masabi, Mema, na totoo yung kanilang mga sinasabi? Halata namang one-sided sila. Yung mga kinukuha doon lang resource person sa EJK ay hindi naman ho kaalyado ni Tatay Digong Duterte at walang independenteng mga individual na nagbibigay ho ng kanilang komento at inimbestigahan ng WAD committee diyan sa mayabang kapulungan. Paano ba maging fair, balance yung investigasyon? Di po ba? Hindi mo ba napapansin? Yung mga nagsasalita dyan, mga convicted na, may mga kaso na against sa Duterte. Dahil sa time ni Duterte, sila ay pinakulong dahil sila ay may ginawang kalukuhan. Ngayon, hindi na ho natatakot magsasalita sila. Dahil ano ba, nasa kulungan sila, hindi nila matakot makulong kasi nasa loob na sila ng kulungan. At damay-damay na ho yan. Gaya ni Trillanes. Isa sa halimbawa natin, di ba, kinasuhan ni pinaparatangan niya si Pulong. At yung si Mans, asawa ni VP Sara Duterte, na ganito ganon, may pera sa bangko at protector ng illegal drugs, may grupo ho sila. O ano, hindi mo ba nakita? Ba't hindi mo inilagay dyan sa vlog mo na nagpapadala ng liham sa pamamagitan ng abogado? Itong si Trillanes, na humihingi ng patawad dahil hindi niya daw intensyon na masasaktan at sisiraan ang pamilya Duterte. So ano po bang ibig sabihin nun? So ibig sabihin ni Trillanes ay umatras na ho siya. Talo ho siya sa kanyang akusasyon dahil wala ho siyang naipakitang ebidensya. So yun po sana ay inilabas nyo rin dyan para at least makita natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Di po ba, Mema? Sabi. O paano naging makatutuhanan yung resulta ho ng investigasyon? Ba't hindi ho nila maisampa-sampa sa korte? Ngayon sinasabing sasampahan daw nila. Wala pa namang kaso. Yun lang yung pasiatap. Paano ba naging na-delay na ho yung impeachment? Delaying tactics. Naghihintay sa 4. Wala namang endorsement na naganap. Kung sasabihin natin, ninakaw ni Sara Duterte yung Confi Fund mula sa kanyang opisina at sa DepEd, ayon pa sa investigasyon ng WAD Committee, ba't magkasulungat yung resulta ng COA sa resulta ho sa investigasyon ng WAD Committee? But cleared si Inday Sara Duterte sa COA. Well, in fact, yung kaso na yan, yung investigasyon na yan, ay kinukuha nila dyan mismo sa COA na iba ang kanilang naging resulta. Sino bang may karapatan mag-imbestiga para sa Confi Fund na yan? Di ba ang COA? Paano ba ginamit ng mga kaalyado ni Tamba yung kanilang kapangyarihan para makuha itong mga dokumento na bawal naman ho sa batas na iyan, na sila ang gaganap bilang investigador to liquidate sa nagastang pera
ilalim ng Confi Fund ni Inday Sara Duterte. So ba't ganun ang nangyari? Ano bang ibig sabihin nun? Di po ba politically motivated? Job demolition ho yan? Dahil tinik si Inday Sara sa pangarap ni Tamba? Mema, sabi. Robin Padilla, we all know na ikaw ay isang atakdog lamang ni former President Duterte. Alam So kung magsasalita ng opinyon si Robin Padilla, ay sasabihin na sira ulo na. Atakdog ni PRRD. Bakit? Sila lang ba? Kayo lang bang pundok o grupo na yan ang may karapatang magbigay rin ng komento sa mga pinanggagawa nyo at pagliling lang sa taong bayan? Yan lang po yung sagot ho natin. At nililinaw lang din ho natin para at least balanse. Kung hindi mo man nasabi ito sa vlog mo at dito ako ang magsasabi sa side ng mga Duterte. Mema, sabi. nyo, ito yung nakakapagtaka. Unang-una, senador ka. Dapat inuuna mo yung interest ng mamamayang Pilipino. People's interest. Kasi binoto ka ng mamamayang Pilipino para paglingkuran yung kapwa mo Pilipino. Bakit ba? Yung sa pundok ni Tamba, interest ba ng taong bayan yung kanilang inuna? Ba't hindi ho sila nakikinig sa PhilHealth na hindi dapat zerohin yung PhilHealth dahil nga ito ay nasa batas, utos ng batas ho ito. Ha? Bakit ganon ho? Taong bayan bang inuuna or sariling interest ang inuuna ng mayabang kapulungan diyan mga kabalitaan? So, yung mga sinasabi mo, pinabalik lang ho natin doon sa kinakampihan mong grupo. Ganun lang po yan. Pero ang pagkakaiba nitong si Senador Robin Padilla ay walang ginawang pagnanakaw sa pera. Walang ginawang paglustay sa pera. Yung kanya ay opinion lamang ho ang kanyang ibinibigay bilang kontribusyon sa paglupig ho nitong mga nasa mayabang kapulungan nitong sa laban ho sa mga Duterte. Ayan, komento lamang ho. So ibig sabihin ba, o magbibigay ng komento si Robin Padilla na hindi ho pabor sa grupo ho ninyo, hindi na ho makatao si Robin Padilla? Ibig sabihin po ba, wala ng karapatan si Senador Robin Padilla na magbigay ng komento? O dahil nagbigay ng komento, si Raulo na sa paningin mo? Hinusgahan mo na yung tao na may problema sa pag-iisip? Bakit ikaw? Wala ka bang problema? Sino ba ditong walang problema? Ba't nakapagsalita pa si Robin ng matino? Kung baliw si Robin Padilla, subukan mong kausapin yung mga baliw sa kalsada kung makakausap at makapagsalita ba ng ganon-ganon sa na sinasabi ho ni Robin Padilla. Di po ho ba? Mema, sabi. Hindi ka naman ata inilagay ng mamamayang Pilipino sa posisyon niyan, bilang senador para ipagtanggol mo itong si Digong or kahit na sino pang kakampi ninyo. Ang mali ay mali. So wala na rin palang karapatan ang mga Duterte allies na ipagtanggol ho yung ating Pangulong Digong at VP Sara. Ganun po ho ba, Mema? So paano bang ginawa ho ng mayabang kapulungan? Na kanilang ipinagtanggol si Tamba. Kaya ho ginigipit sa pamamagitan ng pagdinig. Yun po ba ay tama ho sa inyo? Hahayaan na lang po ba natin yan? Kaya nga may kilos protesta at nagre-react yung taong bayan sa mga kababuyan na ginawa ho dyan sa mayabang kapulungan dahil ho nakikita nila na inaabuso na yung kapangyarihan ng inyong amo. Di po ba, Mema? Sabi. Ang hindi nyo lang siguro matanggap, yung mga kongresista na noon ay kakampi ninyo ay tumitirada sa inyo ngayon kasi hindi naman po pwedeng i-tolerate ng mga kongresistang yan ang pagkakamaling ginawa ng dating administrasyon. Ikaw ba naman kongresista? Nang inuuna lagi ni Tamba ay makalikom ng pera. Mabigyan ng budget yung mga proyekto nila.
O wag ka nang mag-react dahil may partida ka. Parang gano'n na rin, Mema. Di po ba? At yung mga alyado ni Tatay Digong sa Kongreso, mga silent supporter lang yan na hindi ho kumikibo talaga. Nagpapakita lang yan sila dyan for the sake sa kanilang tungkulin. Hindi ho para kay Tamba. Kasi ayaw ho nilang madamay dyan. Kaya sila ay tikom bibig muna. Ang malas lang nila dyan dahil itong isang nasa Mindanao na kongresista at si Senador Marcoleta ay hindi ho nila matatakpan, mabubusalan yung bibig. Kasi may prinsipyo at paninindigan para ho sa taong bayan. Yung iba ho dyan, ayaw lang talaga nila ng gulo. Lalo na yung mga baguhang kongresista na kaalyado ni Tatay Digong Duterte ay hindi ho sila magpapakitang gilas dyan dahil karamihan ho ay nagkakampihan na ho. Pero pagkatapos ng eleksyong ito, dyan mo makikita ang bilang kung iilan ho ang magiging kaalyado ni Inday Sara Duterte pagkatapos ng halalan sa midterm election 2025. Ang nakikita mo lang kasi dyan ay yung pundok, yung kasama nila dyan na marami sila. Pero hindi mo alam kung anong meron ang nasa loob na hindi ho nalalaman sa publiko, Mema. Sabi. Oo, magkaibigan sila noon. Sinuportahan nila yung war on drugs kasi binudol ninyo. Malaking pambubudol ang ginawa ninyo. Sa madaling sabi, malaking budol ang war on drugs ninyo. Sino po ba ang nabudol? Yung DDS? Or si Sara? Or si PBBM? Sino ang nabudol? Sige nga. Ba't nanalo si BBM? Dahil sa paniniwala ng taong bayan kaya dahil si Inday Sara ay nakisama ho kay PBBM. Yun po ang pambubudol. Bakit ko po ba nasabi na pambubudol ho yun? Mismo yung kapatid si Amy Marcos ay nagsasabi na rin na sila mismo ang nakikiusap ni Inday Sara at inamin ho nila na si PBBM ay ayaw nilang patakbuhin bilang presidente dahil natakot sila kay Robredo dahil hindi ito mananalo kasi nga sa pagka-vice presidente nila dati ay wala nga itong napala. Natalo nga kaya takot si Amy Marcos kaya kinausap na si Inday na si Inday yung magiging presidente at si Bongbong ay magiging vice-presidente. Dahil ambisyon na rin ni Bongbong na maging presidente at hindi napakinggan ni Inday Sara yung kanyang itay na hindi tatakbo ng vice-presidente dahil may problema si Bongbong Marcos na nalalaman na sa time ni Tatay Digong na nasa watchlist ho ito dahil naniniwala si Inday Sara na maganda yung layunin ni PBBM, nag-giveaway ho siya. Siya yung bumaba sa pwesto. Siya ho yung kinuha niya po ho yung pagiging vice-presidente na magiging katandim niya si sino? Yung amo mong sabi nila, ngagba. Diba? Mema. Sabi. Nagagalit kayo kasi yung mga kongresistang kakampi noon ni former President Duterte umiiwas sa kanya na ngayon. Kasi hindi po kayang sikmurahin ng mga kongresista na itolerate ang pagkakamali ng dating administrasyon. Ang gusto kasi nilang mangyari, oy, sumuporta ka sa war on drugs noon, dapat hanggang ngayon supporters ka pa din. Hindi pwede yung ganon. Noon may binabulag yung iilang kongresista. Ngayon na namulat na sila sa katotohanan. Paano ba mabubulag sila sa katotohanan? Sa panahon ni Tatay Digong talagang susuporta sila ang takot ho dahil sila ay may tinatago. Wala namang bigayang pera kung susuporta ka sa kay Tatay Digong. Ngayon, ang laki ng Christmas bonus, siyempre, may layunin din na makalikom ng pera para eleksyon at ito yung kanilang ginagawa. Para manatili sila sa pwesto, kailangan suportahan itong si Martin Romualdez na tatakbo bilang susunod na tatakbo bilang Pangulo sa susunod na halalan sa 2028. Yan ang totoong istorya. Wala hong naganap na bigayan ng pera kung ikaw ay suportado mo si si President Rodrigo Roa Duterte.
Ngayon lang ho yan, dahil nga may mga, alam nyo na, pangako ho, para matupad yung pangarap ng isa, ay talagang ganun na ho yun. Halatang-halata naman eh. Yan ay hindi nyo nakikita, yan na dyan kayo nabubulag. Nabubulag kayo dyan sa, yun po yung katotohanan. Alam nga naman ang gawin nila, mga minamahal, ay kumampi pa. Kitang-kita na nga yung pagkakamali. Kitang-kita na nga yung bunging batas. Di ba? Na ginawa noon ni former President Duterte. Hindi po pwede yung ganun. Di ba? Tapos sasabihin mo, Robin, na hindi naman ata makakapayag yung military forces na ganun-ganun lang. Paano sila papayag? Paano nila kukontrolin ng presidente na in the first place, ang presidente ang kumukontrol sa kanila? Hindi mo na gets yung sinasabi ni Robin Padilla. Ang sinasabing hindi makokontrol, ang ibig sabihin nun ay dahil nga sa mga kaganapan ho ngayon, Mema. Dahil nga sa mga paratang at dahil nga rin sa kalausihan ng ating general na si Browner, ay talagang parang nabubusalan na rin na mga kabalitaan. Kaya medyo ang sabi ho ng mga retired official ng PNP at AFP ay parang wala na, hindi ng dignidad yung mga kasundaluhan ho natin dahil sa mga pangyayari ito, dahil hindi na daw sila kumikilos. Kung ikaw pa naman, babastusin mo yung dating general, ipapakulong mo yung colonel, at pati yung general, pinapakulong nyo, binabastos dyan sa WAD Committee, ano bang masasabi ho nyo dyan? Di po ba malaking insulto ho yan sa hanay ng mga kasundaluhan at kapulisan ho natin? Ba't yan lang ba ang nakikita mo sinasabi ni Robin Padilla na kukontrolin ng AFP? Hindi ang ibig sabihin nun, dapat kumilos na sila, gumawa sila ng hakbang, kung maaari ay hindi nila papayagan na gagamitin ho sa masama yung kapangyarihan ng nasa gobyerno. At sila ay gagawin ho silang tuta ni Tamba, dahil si Tamba ay parang binabayaran na ho nila ni Tamba yung loyalty ng mga kasundaluhan ho natin sa pamamagitan ng kuno ayuda. In fact, hindi ho nila responsibilidad na mamigay ng pera sa kasundaluhan, dahil po ang presidente yun lamang ay may karapatan na magbigay ng tulong, hindi ho mismo na ang House Speaker mismo ang magbibigay ng tulong finansyal sa ating mga kasundaluhan, mga kabalitaan. Yun po yung ibig sabihin nun ni Robin Padilla. Na hindi dapat hayaan na magkakaroon ng problema yung PNP na babayaran yung pagiging yung loyalty, kumbaga. Yun ho ang sigaw ng mga retired AFP at PNP officials. Kaya ho sila ay namumroblema at talagang ipinapakita nila at nananawagan ho sila sa ating mahal na Pangulo. Wow, mahal na Pangulo. Mema, sabi. Ano yung magiging lakas ng military forces na yan? Presidente yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung chief of command. Siya yung nag-uutos. Di ba nakakaloka to? Kaya sabi nga mga minamahal, by the way, lumipat na tayo dito sa usapin. May sakit nga ba si Robin Padilla? Kasi napapansin nyo, gumaganon siya. Para sa akin mga minamahal, siguro epekto na din to ng, we do not know if he is using illegal drugs so that ganyan yung kanyang pagmumuka. Ala, ipinahid na naman yung pagdodroga ni Bangag kay Robin Padilla. Ayos-ayos ka dyan, wala kang ebidensya. Pinaparatangan na naman si Robin na gumagamit daw ng illegal drugs. Balikan natin to, ulitin natin to. Sige nga. Napapansin nyo, gumaganon siya. Para sa akin mga minamahal, siguro epekto na din to ng, we do not know if he is using illegal drugs so that ganyan yung kanyang pagmumuka. Yung nguso. Diba? We do not know, hindi natin alam. Pero tingnan nyo gumaganon siya eh. Naglalak ba yung jaw ni Robin Padilla? So, ibig sabihin bang gumaganon yung ika-16th president po ng Amerika? Sino ba yun? Si President Lincoln? Pag ganon-ganon ho siya, ibig sabihin ba, gumagamit din ba yun ng droga? Hindi mo na naman pwede sabihin na mannerism na lang, kasaba, kagaya sa sinabi mo ni Tatay Digong? Pag ganon-ganon? Talagang gumagamit talaga ng droga?
sino mas medyo panipaniwalang gumagamit ng droga? Si allegedly si si BBM or itong si Senator Robin Padilla. May video pa nga pag gano'n nga si ang sarap ng feeling niya eh. Ewan ko kung siya ba talaga 'yon, pero 'yun ang sabi at talagang na na yan eh. Na basta may nagpadala daw doon, meron na daw resulta na siya talaga 'yon. Bahala na sila diyan kung sino kung totoo man yan o hindi. Oh, di ba? Ganun lang po. Ayusin mo kasi mag-akusa sa tao. Hindi porket gumagano na, addict na, buang na, may sakit sa ulo. Talaga naman si Mema, sabi. Gamit ka ba, Robin? Kaya gano'n na din yung mannerism mo? Kasi itong si Digong, yung fentanyl drugs yun. Na ginagamit sa kanya kasi na-aksidente, vehicular accident. Ano bang tawag mo sa mga gamot? Yung tinitake na gamot ni Tatay Digong, yun lang ba yung tatawagin mong drugs? Ha? Ano bang ibig mong sabihin sa paggamit ng fentanyl ni Tatay Digong? Drugs yun? Drugs yun ba? Yung inihigop-higop? Yung ginagamitan ng ano ba yun? Yung tube? Yung foil? Yun ba yung sinasabi mo? Ayusin mo kasi. Sablay ka na naman dyan. Lahat ng iniinom na gamot, ang tawag ko nun in English term, it's drugs. Maliban na lang siguro kung sasabihin mong ipinagbabawal na gamot, sabihin mong illegal drugs. Ano po ba yung mga illegal drugs? Like, sabihin natin, Mary Jane. Sabihin na lang natin yung tawas, pulveron, at kung ano-ano pa. Yun po, yun ang dapat sabihin. Kasi yung pagtitake ng drugs ni Tatay Digong ay hindi ho yung tawas. Talagang gamot talaga yan na legal na mabibili ho at ipiprescribe ng ating mga doktor. Ito si former President Duterte, nung siya ay bata pa. Kaya ginamitan siya ng fentanyl na gamot. We do not know lang kay Robin Padilla kung gumagamit talaga siyang literal. Diba? Nakakaloka, gumagano na siya. Or else, gaya-gaya ka lang talaga kay Digong. Si Digong may utak pa yan kahit paano. Mas matalino pa yan kaysa sa'yo. Pero si Robin, gagayahin mo yung style ni former President Duterte. Isang malaking kamangmangan yun. Mangmang naman. Porket nagagano lang si Robin, ginaya na. Lahat ng mga aksyon niya talagang hinuhusgahan mo na. Saan bang magkakagano? Imalay natin sumasakit yung ipin niya. O bagong bunot. O malay ba natin, bagong gising lang, parang yung mukha nun, parang kagigising lang eh. O baka nilalamig lang, dahil nga, lang siya, ano ba suot niya yung kanina? O baka nilalamig lang, kaya gumaganon o siya. Ikaw naman talagang malisyosa ka talaga, Mema. May masabi lang talaga to eh. No? Pero yung mga content nito eh, talagang panirang puri ito eh. Hindi ma-educate yung mga listener mo na ganyan kang mag-vlog. Paninirang puri talaga to. Di po ba? Walang kalaman-laman yung vlog nito eh. Puro paninira. Lahat na lang mga makikita ay bibigyan ng komento. Ikakasama na niya. At iwan ko lang kung ano bang klaseng pagkatao tong si Mema, sabi mga kabalitaan. Ano kayang meron buhay? Sabi ito nag-aaral. Ano pa, graduate? May degree ba ito? At tanong lang ho natin kung ito ba ay kumpleto sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Parang nagsasalita talagang ugat na ugat Parang galit sa mundong ibabaw. Ate Mema, minsan naman, lower down your voice. Huwag sisigaw-sigaw kasi hindi ka inaway ni Robin Padilla. Ha? Magkano ba yung yung natanggap mong Christmas bonus sa ninang mo, sa ninong mo? Kasi parang ganun na lang yung paninirang puri mo sa mga natin. Naku, inakusahan pag-adik at gumagamit ng bawal na gamot. Tapos sasabihin niyan, question mark yun. Nagtatanong lang ako. Para sa akin talagang gumagamit niya ng illegal drugs. Gumagamit ka ba? Gabi talaga itong babaeng to.
Anyway, tapusin na natin to dito mga kabalita kahit meron pa tayong kunting natitirang minuto sa kanya kasi parang isang oras na tayo makikita. Namagpasa ng isang oras. Sige. So, matsala mo sa inyong lahat mga kabalitaan. Huwag ko kayong magsawang manood ho sa ating reaction video. Good vibes lang ho tayo rito. At disclaimer lang po hindi ho natin inaaway si Mema at sariling opinion niya. Deserve siya sa kanyang opinion. Dahil yun po yung kanyang paniniwala at ibinabahagi lang ho natin yung ating pong paniniwala dahil nga po medyo may nakita ho tayong kulang sa impormasyon at nililigaw ho tayo ng kanyang impormasyon na hindi naman ho katanggap-tanggap sa ating lipunan lalo na pag may mga batang mga manonood. Baka mahawaan ho, nahawaan na to ni Tamba, mahirap na pag dumami pa sila. Like, comment, and share. Subscribe din ho kayo sa hindi pa po. At pinutin ang notification bell. Maya-maya babalik ho tayo sa karagdagan pang mga reaction video natin. Sabi ko nga sa inyo, pag nakilala ho natin si Mema, araw-arawin ho natin to si Mema. Papangmustahin natin at bibigyan natin ng reaction yung kanyang komento para at least yung iba mga nakikinig talaga makapag-isip kung saan ba sa left at saka sa right. So ngayon, ang punto niya dito, si Robin Padilla di umano ay may sakit sa utak, pag-iisip at gumagamit ng illegal na drugs mga kabalitaan. Yun po yung kanyang husga dahil nasa si Robin Padilla sa kanyang sala ngayon kaya hinusgahan na ni husgadong Mema, sabi mga kabalitaan. Kita-kits tayo mamaya sa ating pagbabalik. Standby lang ho kayo at matsalam sa inyong panunod. Luzon, Visayas at Mindanao, mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo. Kayo po ay nanonood. Sana hindi ho kayo magsawang manood at ipagpatuloy ang suporta sa Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mama. Chip chip. Peace out.